Meron naman silang mga interview na kitang-kita po nila, nakita po nila si Trillanes tumatanggap ng pera tapos ibibigay doon sa ICC. Hindi mo alam kung ano papaniwalaan. Kailangan mong maging DDS. No? Para lunukin ho, mga kababayan, yung mga kasinungalingan nitong mga ito at mapaniwala ang iyong sarili. Tayo ho, hindi pwede. Hindi ho lulunukin ang ating sarili yan eh. Yung alam mo na puro katarantaduhan lang ang mga pinagsasasabi nitong 18 marites. Tapos sasabihin, oo, tama sila, totoo sila. Hindi ho natin kayang lunukin yan, mga bossing. At ako, alam ko, kayo din ho. Sa mga DDS pa, favorite nila yan. Ano? Maging uto-uto. O yun, oo. No, tingnan nyo ho, mga bossing, yung kay Bong Suntay. Mali na. Pero pinipilit pa nilang ilusot. Yung misis, asawa ni Bong Suntay, humingi na ng paumanhin kay Ann Curtis. Pero nakita nyo po, yung mga yung mga alipores ng mga DDS, ay grabe banat ngayon kay Ann Curtis ah. Pinipilit nila na tama si Bong Suntay ah. Di ba? Pinipilit nila. Nakita mo si Topacio. Ano mga pinagsasabi doon sa kanyang doon sa kanyang radio station? Yung ayoko na sabihin dito baka bawal kay YouTube. Gumahasa, yung ganito, ganyan, nasa isip mo. Walang mali doon. Grabe naman kayo dyan sa mga DDS. May mga sira na yata tuktok nyo dyan no? Oh, tuloy. Alam niyo kayo dahilan bakit siya nagkipag-associate kay Saldi po? So, hindi ko na masyado kasi kami, hanggang security level lang kami. Pero nakikita namin na yung lahat ng tao na pumupunta sa engagement na meeting ni boss, alam namin kasi nandiyan lang po kami sa perimeter. Kapatid! Oh, eto pa, may dagdag pa si Mike Defensor, mga bossing, no? May dagdag pa sa kwento ni Mike Defensor, mga kababayan, na daw po, si Sergeant Tube, no, hindi po tubol, hindi po kung no, si Sergeant Tube, sabi niya, sir, kailangan nating mag-pull out, no? Sabi ko, bakit? Sabi daw ni Defensor. Sabi niya, sir, napapaligiran na tayo. Ano yun? Saan banda? Ito na naman. Kapag ka nasa pag nasa cross-examination na ho, mga kababayan, aalamin na kung ano ang motibo nila, ano ang pakay nila, at kung totoo ba yung kanilang mga sinasabi, kagaya na lang po ng pag-iimbita ng mga NBI, Department of Justice, bigla pong nasa delikado na ang kanilang buhay. Parang ganyan na ganyan ho, lagi, mga boss chief mo, sir, no? Yung mga palusot ng mga DDS, nasa nasa bingit po ng, ano ba tawag doon? Delikado po ang aking buhay, kaya hindi po kami makaka-attend sa mga ganito, ganyan. Bigla ng delikado, bigla ng may papatay sa inyo. Mga boss, simula pa lang ho, doon sa kanilang mga una na naging superhero, kagaya nila Maharlika. Ito pong banta sa buhay, lahat po, sinabi na, lahat po nagsabi na may banta sa buhay nila. Pero lahat po buhay pa. Lahat po hanggang ngayon bumabanat pa, no, sa gobyerno ng Pilipinas. Sila yung kadalasan nagsasabi, sinisikil ang karapatan nila sa pamamahayag at ipahayag yung katotohanan, pero lahat sila buhay pa ho. At lahat sila hanggang ngayon, bumabanat pa din kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagpapakalat pa din ng fake news. Diba? Ito, ang tingin ko dito, ibig niyang sabihin, no? Nako, hindi na tayo pwedeng lumabas, hindi na tayo pwedeng humarap diyan sa mga NBI na yan kasi mabubuko na tayo. Ang gawin lang ho dito, sa 18 na ito, isa-isang interviewin. Malamang po, 18 sila, o 19 kasama si Baligod,
pang-2 si Mike Defensor, isa-isa mong interviewin to eh. Panigurado, merong 18 iba't ibang mga kwento ho itong mga ito eh. Di ba? Kaya natatakot sila. Yun yang si Baligod eh, na puro siya na lang ang nagsasalita at humaharap eh. Naglalaban pa yung kanyang mga sinasabi eh. Baligod versus Baligod pa eh. Di ba? Ito pa kaya na 18 na iba-iba ang utak, malamang ho sa alamang, iba-iba ang kwento niyang mga yan. Kaya talagang ang hirap patulan at ang hirap paniwalaan mga bossing. Sabi nga ni Ombudsman Remulla eh. Ano yun? Lagi sila magkakasama? Doon sa base, doon sa kanilang mga sinalaysay. Di ba? At eto, from Trillanes. Hintay lang daw tayo ng konting panahon at meron na din daw pong mga lalabas dito sa 18 marites, mga kababayan, na ang sasabihin ay, nagipit lang po ako eh. Ganito po ang presyo kasi sa akin kasi wala akong trabaho eh. Nababaliktad at aaminin kung sino po yung mga tao na nasa likod nila. Sa tingin niyo po ba sino yung mga taong nasa likod nitong mga ito? Ako, rektahan ko pong sasabihin sa inyo, sa tingin ko pero hindi ako sigurado. Pero ito yung iniisip ko. Mga Duterte ang mga nasa likod ng mga ito. Sila Chavit Singson nasa likod nitong mga ito. Uulitin ko. No? Sa tingin ko, yan yung mga tao na nasa likod nitong mga ito. No? Pero maaari na mali ako. Kumbaga, yun yung nararamdaman ko. Si Defensor, si Chavit Singson, yung mga Duterte, lahat to yan eh. Nangangamba na baka mga makulong. Defensor sa quarry, si Chavit, yung mga black sand mining na mga kaso sa kanya, ng mga kalugar niya. Di ba? Conflict of interest. Lahat to. Kaya mga nag-iingay po. Mga Duterte naman, ayun, hindi makalaya. Si dating Pangulong Duterte. Tapos yung anak, mai-impeach. Yan. Sila ho, mga kababayan. At ako, naniniwala din ako doon sa sinabi ni Antonio Trillanes na itong mga ito ay susunod, lalabas at sasabihin kung sino yung mga tao na nasa likod nila at kung magkano yung mga ibinayad sa kanila. Ano po? Pero sa ngayon, tago muna sila. Tago muna sila sa parehas na dahilan na delikado ang kanilang buhay daw ho. No? Lagi naman nilang ginagamit yan eh. Pero mahuhuli at makikita yung mga yan, ano? Mga bossing. Kagaya ni Gutesa, hindi naman po forever na pwedeng magtago yun eh.